Eto ang masakit na katotohanan. For your glow up to be successful, an old part of you must die. Your old self must die. And this is what many people cannot do because they are attached to their old identity. Okay. Kasi a glow up is not just about using beauty products and using supplements. Kaya may mga tao na kahit anong collagen nila, kahit anong gluta nila, hindi pa rin nag improve yung physical appearance nila because their mindset did not improve. They're still their old self. They still have their old habits. They're still jealous of other women better than them. They still have a lot of insecurities. Kaya may mga babae na kahit na anong take nila ng glutathione at collagen, hindi pa rin sila gumaganda. Because a glow up is not just physical. It is about the mindset first. It is about your character. It is about your habits. It's about your behavior. When you walk into a room, hindi sapat yung maganda lang yung balat mo kasi maraming maganda ang balat. Hindi sapat yung maganda yung suot mo kasi maraming mas maganda ang suot. Mas maraming mas hihigit sa'yo kahit saang lugar ka pumunta. And you have to kill your old self. Kumbaga, kailangan mamatay yung self mo na insecure, na hindi mo dapat nakikita yung ibang babae as a competition. Instead, look at the success of others as an inspiration para makarating ka kung saan ka dapat pupunta. Kasi kahit nagpaganda ka na, pero punong-puno ka ng inggit, isa ka pa ring basher habang buhay, merong mga babae na mahirap silang mag-grow. Nakikita nila palagi kung ano yung meron yung iba, hindi yung anong meron sila. And also, the most difficult part of doing a glow up is you will lose old hobbies, you will lose people in the process. Kasi, let's face it kailangan mo ng pera sa glow up, sis. Okay. If you're a person na, okay, gusto mong bumarkada buong maghapon, gusto mong mag-inuman buong maghapon with your friends, instead of focusing on work or doing the work like working out, okay, unless yung mga friends mo is mahilig mag-gym, mahilig mag-workout, or unless yung mga kaibigan mo is gusto ka nilang makita sa higher version mo, then it's time to rethink if you want to be with those people. This is why they said that success is a lonely process. And it is lonely on top. Kasi iilan lang yung babae na nakakarating talaga sa peak nila. Iilan lang yung babae na nakaka-achieve ng financial freedom, ng beauty, ng fame. Iilan lang yan. 10% lang yan. Wala pa, 5% lang. Okay? So, yun ang masakit na katotohanan, guys. And maraming tao, they're so attached to their old self. Okay. Ay, ayoko ng long hair. Kasi magastos sa shampoo, magastos sa keratin, magastos sa hair mask. Paano ka gaganda kung hindi ka maglo-long hair? I used to be like that, yung dati kasi ayoko talaga mag-long hair kasi ang gastos talaga niyan, honestly. Magastos siya, guys. Meron akong budget for hair na di ko sinasabi sa mga followers ko. Pero medyo kaya thankful ako sa mga brands na nagpapadala sa akin or mga free samples kasi kahit papaano nakakatulong siya. Magastos ang long hair and magastos mag-maintain ng hair. Pero, kinailangan kong gawin kasi beauty podcast na tayo eh. Hindi na tayo mental attractiveness podcast. So, kailangan kong baguhin yung sarili ko para magbago yung resulta. Yun. Kailangan mong baguhin yung sarili mo para magbago yung resulta. If a product is not working on you or for you, then change it. If an exercise routine or a diet routine is not working for you, then change it. Ganun lang siya, mga Mima Bells. Kasi maraming tao, nakastuck sila sa iisang ano lang talaga. Like, okay, eto lang. Eto na yon. Okay. So, yun yung na-observe ko kasi. And, hindi okay yun. Honestly. You have to change. You have to embrace change as part of the process. If, for example, hindi nagwo-work ang isang gluta sa'yo. Kasi after 3 months or 6 months, palitan mo na siya. Pero bigyan mo muna siya ng chance. Meron akong nabasa sa account ko sa beauty podcast sa TikTok. 3 years niya tinake yung, 3 years niya tinake yung glutathione. Tapos hindi siya nag-glow or hindi man lang siya pumuti. Pero nag-stick siya dun ng 3 years. So, hindi na niya pwedeng sisihin yung skincare CEO niyan. Sisihin na niya yung sarili niya kasi takot siyang mag-change. Okay. And also, another thing for glutathione and collagen, guys.
hindi ka puwedeng sigurista. Kasi wala talaga yung glutathione na magwo-work sa lahat. Kahit gaano pa kamahal yung brand na yan, wala yung glutathione na magwo-work sa lahat. Hindi lahat ng glutathione is magwo-work para sa'yo. So you have to experiment. You have to try different things. Another thing na makakatulong sa glow up nyo is journaling. So ako, I started journaling kasi asan na yung mga journals ko? I started journaling kasi I need to manage my stress na hindi ko siya sinasabi sa ibang tao. So it's like talking to God, but I'm writing it down. Nakita ko din to sa mga ibang sikat na affiliates and content creators. Kasi may mga bagay tayo na hindi nasasabi sa family or friends or even dito sa podcast, hindi ko masabi, but just to myself and God. And nakakatulong siya because a glow up is also spiritual. A glow up is also spiritual. Alam ko hindi halata guys, but I'm a spiritual person. Kaya nga meron akong mga crystals, mahilig ako sa crystals. Yan. I'm a very spiritual person. Hindi ako yung, people might think kasi mga Capricorn kagaya ko na very materialistic, which is partly true. I am or we are materialistic. We are pursuing our own financial success. Maarte kami, banidosa kami. Like people like me, very banidosa. Okay. But spirituality is very important. Kasi kahit maganda yung panglabas mo, pero wala kang faith, and I'm not talking about faith sa crystals, yung faith kay God, walang silbi lahat ng material na bagay sa mundo. Kasi pag nawala lahat ng material things, and yung naiwan na lang sa'yo is your faith, then what do you have? Nothing. Okay. Yun yung sinasabi ko that there are some women that they don't have the most expensive clothes or the most luxurious bags or the best makeup, but they have faith. And so, lagi silang iaangat ni God. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching the podcast and see you on TikTok and see you on the next episode. When you step out of your house, do you feel confident that kung sino man yung makakasalubong mo is, yung maihaharap mo yung sarili mo na presentable ka? Okay? Ako kasi ngayon na nagko-content na ako, YouTube, Instagram, of course, mas active ako dito sa TikTok and YouTube. Na ako, mas conscious pa ako ngayon kaysa dati. So, kasi tinitignan ko yung sarili ko as a business. Okay? Kasi lahat dito sa universe natin ay negosyo. Okay? So, the moment I step out of my house, whether pumunta ako sa ospital, sa grocery, okay, I make sure that I am presentable. Yung nakaligo ka ba, nakatoothbrush ka ba, naka-deodorant ka ba, malinis ba yung damit mo. And of course, for us doing social media and promoting supplements and beauty products, yung puhunan namin is eto. As in, eto talaga ang puhunan ko. Okay? So, when a brand contacts me and say, can I send a PR package? We'd like to work with you in the future or something like that. And ako kasi, grow ko yung following ko. Kasi I want to be someone na I walk my talk. Kaya grabe din talaga ang effort. Okay? So, you ask yourself, when you walk out of your house, did you put in the effort to look good? Okay? Kahit ospital pa yung pupuntahan mo. Okay? Because when you look good, you feel good. Okay? Ako kasi, trabaho ko na tong pagiging banidosa. Ikaw ba naman maging beauty affiliate, no? And of course, marami ding beauty affiliate. So for me, I always ask myself, what sets me apart from the others? Aside from yung talagang 17 years ako nag-take. So, I am a true testament to the collagen. Okay, kana hindi lang siya eme-eme. I started before with the US brands, of course, Neocell and then U Theory. And of course, I went to the Japanese brands and then now I'm trying out local brands. So, yun lang guys. If you see yourself as an investment, then you should embody it even when you're at home. So, kita nyo naman, nag-film ako, nasa bahay ako. Pero nakaayos ako because I always see myself as a business. That's it. Hi mga ka-beauty. So today, meron tayong na-receive na PR package. Of course, this is a collagen. So, ang ganda ng box. Pink na pink. Okay.
And charan! Ano nga ba ang PR package natin for today? This is the Healthy Grains Collagen Powder. Okay. So, this is my first time to get to know their brand, ano. So, pag may PR package ako nare-receive, pinopost ko naman siya as a gratitude to the brand na nagpapadala. Kasi hello, siniship din nila yan, may cost din yung item. So, this is Healthy Grains Collagen Powder. They have the marine collagen. So, it says here, pure, no smell, unflavored, and premium quality. So, meron silang instructions sa likod. Ganyan. And this is, they also sent me their bovine collagen. So the same thing. You can check on their account and read their reviews, the reviews of the customers. That's what I always tell my followers na gustong this is FDA approved. You can check on the portal. Yung portal, guys. Meron naman silang portal. Okay? So yon. Honestly, I did not take it yet since kararating lang today. So ayan, you can check on their account. I'll tag their account and you can check on their account if you're interested in their products, guys. Okay? So bye mga ka-beauty. Charot. When you're buying a skincare product or a beauty product, ano nga ba yung binabayaran nyo? So, I have followed some manufacturing content ng skincare and marami rin akong natutunan. Okay? For someone who's also promoting beauty products, syempre, dapat ako mismo alam ko yan. And dapat alam ko rin kung ano yung mga binabayaran na fees ng mga CEOs. Like warehouse, marketing, yung team nila. Okay? They have the research and development team as well. The sales team, okay, iba pa yung warehouse, manufacturing team, iba pa yung fees sa platform. So, ganun kasi ang negosyo, guys. So, if you do not understand the concept of business, then hindi mo alam kung anong binabayaran mo when you're purchasing a product. Kasi what customers want is, okay, gusto ko ng quality pero mura. And usually, kahit gaano ka-quality ang isang product, if they don't have a marketing budget, ang hirap nilang makabenta. That's what I have observed with brands who do not have a marketing budget. Okay? Kasi like ako, as a content creator, dati kasi, tumatanggap ako ng PR package lang. Like, okay, I'm gonna post a free review for you guys for the PR package. Dati yon. Okay. Kaso, natuto na rin ang akla. Natuto na rin ako, guys, kasi syempre, nagnenegosyo din tayo dito. The same as the skincare CEOs or anybody who is in the beauty industry. Okay, whether you are a content creator, an affiliate, a skincare CEO. So, as a consumer kasi, yun yung mga things na dapat yung alam when you're purchasing a product. Like sa Watsons, guys, when you go to Watsons, hindi nyo napansin, like, mas mataas yung isang lotion sa Watsons kesa dito sa online. Okay? Kasi sa Watsons, guys, nirerentahan yan ng mga owners. Okay? Hindi po libre ang maglagay ng products sa Watsons. May binabayaran po ang mga owners dyan para yung products nila nandoon sa Watsons. It's the same thing for dito sa platforms. Meron tayong tinatawag na platform fees. So as a consumer, hindi lang yung produkto mismo ang binabayaran mo. So, for example, itong nail polish, no? Hindi lang yung pag-manufacture ng produkto ang binabayaran mo. Like, paano yan pupunta sa grocery? Paano yan, you know what I mean? Okay. Kumbaga, you need to know the business side of things para alam mo, ba't nagkaganito yung presyo? Kasi ako as an affiliate, ganun kasi ako, guys. Inaalam ko lahat. Even for me, dati, nag-uumpisa ako, tuwang-tuwa ako pag may PR package. Of course, pag, maganda yun na, pero syempre, nagnenegosyo din tayo dito. Kaya kami din na content creators, papabayad na kami per post. Especially pag brand collaboration na. Kasi hindi talaga madaling mag-grow ng account. Especially in the beauty, kasi I'm not growing an affiliate account, no? Kung napapansin nyo, hindi ako nagbibigay ng affiliate tips, ganun-ganun. Kasi hindi naman yung long-term business goal ko. Yung long-term business goal ko is the beauty podcast, okay? So, yun guys, para maintindihan nyo. Kasi may mga dumadaan dito nag-aaway-away about, ewan. Wala akong pakialam sa mga away nila, basta ako gusto ko lang malaman ng mga consumers bakit ganun yung mga presyo ng binibili nila, bakit tumataas, okay, ano yung binabayaran. Self-love is not selfish, and that is what will help you with your glow up. Kasi kung iniisip mo na, ay, ang selfish ko naman, kung ibibili ko ng supplements ko at skincare ko, ibibigay ko na lang sa ibang tao. Ay, ang selfish ko naman kung um, yung sahod ko is maibibili ko ng
magandang damit or magandang lipstick. Okay. Ibibigay ko na lang lahat kay nanay at tatay, kay bunso. Okay. So if you have that mindset, girl, you're not gonna glow up anymore. Probably not because uh a glow up is about self-love. It starts with self-love. You cannot pour from an empty cup. If the cup is empty, kung yung baso ubos na, o kung ito na lang natira na pagmamahal sa sarili mo, wala nang ano yan. Wala ka nang maibibigay sa ibang tao. Because the truth about a glow up is you need to invest in yourself. You need money to invest in these beauty products. Now, I'm not telling women na, oh, mag-overspend kayo, blah, blah, blah. No. Okay. I'm telling women to also put themselves first. Because at the end of the day, wala kayong maibibigay sa ibang tao kung ikaw pa lang, wala kang maibigay sa sarili mo. Bakit inuna ko yung skincare and supplements at hindi ako masyadong nag-invest sa mga expensive makeup, more on lip tint and yes, pulbos-pulbos lang ako and sunscreen, ganun lang tayo. And yon, eto yung may makeup kit naman ako pero eto yung makeup kit ko guys. Sobrang simple niya ng laman niyan. More on ano nga yan, more on mga Japanese na yung mga eye drops nakalagay diyan. Tapos ito yung lashes kit ko. More on lashes kasi ako. Kasi para sa akin, yung skin is the most important. Like girl, yung itsura mo sa personal ang pinaka-important. So kahit wala kang makeup, whether content creator ka, influencer ka, affiliate ka, or artista ka, or regular na tao ka, yun ang pinaka-important. So, doon ko talaga pinunta lahat ng investments ko. And of course, sa mga lashes ko, ayan. Okay. Kasi guys, like, pag maganda yung skin mo, hindi mo talaga kailangan ng makapal na makeup. Kahit wala kang makeup, nag-glow ka. You know what I mean? This is why I invest in supplements and skincare. So may dumaan sa yung video ni Blight. Tapos may nag-comment na nakita nila si Blight in person na sa elevator siya tapos wala siyang makeup and ang ganda niya, mukha siyang Barbie doll tapos wala siyang makeup pero ang ganda ng skin niya. Kaya yung mga artista and influencers, even beauty affiliates like me, really heavily invest on skincare. Kasi kahit mag-swimming ka or kahit na anong mangyari, is maganda yung skin mo, glowing yung skin mo. Okay? Hindi ako yung maputi pero hindi sa pagmamayabang ha. May sarili akong ring light even in person. Okay? Kasi nga, yung investments ko talaga is heavy on supplements and skincare. Ganun ako mag-isip. So, pag ikaw yung tipo ng tao na nanghihinayang ka sa mga yun, supplements or skincare, then and more on makeup ka, then probably my content is not for you kasi I'm not really a makeup enthusiast. Kung nakikita niyo yung mga reco ko dito, more on lip tint, lip gloss, cheek blush, ganun lang, and eye color. Ganun lang ako mag-reco kasi nga, para sa akin, mas important yung maganda yung balat mo. Yun. Ang stress, nagmamanifest yan sa physical appearance. How? Hair fall, yung makikita mo na na tinitigyawat ka ng madami, yung mukha ka talagang haggard versosa. Okay? Now, hindi naman ibig sabihin na yung mga tao na lahat na yung mga tao na may mga tao na walang stress. Okay? Kasi kahit mga artista yan, mga influencers yan, meron silang stress mga akla. It's just that marami silang pera to basically fund yung mga derma sessions, yung mga skincare nila, yung mga kung ano-ano pa para hindi sila mukhang stress. Ganon kasi yun. Kaya yung mga favorite nyo na artista, kahit stress yung mga yan, kahit puyat yung mga yan, kahit 2 hours of sleep yung mga yan, maganda pa din sila kasi nga, yung money. Okay? Malaking factor talaga ang money. Okay, let's be real. Okay, sa kabilang account ko, yung isa sa beauty podcast ko, someone asked me, ano daw magandang brand ng placenta. And sinasabi ko naman na Moss View. Okay, it's just that many people cannot afford to maintain Moss View because nasa nasa 2.5 yung ano pa lang yon, yung bottle pa lang yon, yung tablets. Tapos yung nasa 5,000 ata yung I don't know, mga 3,500 to 5,000 yung 10 bottles na liquid. Okay. So, usually mga nakaka-afford to maintain yung mga talagang stable income or may mga negosyo na or malaki ang ipon. Kasi you need to maintain that kasi to reap the rewards. Ang supplements kasi guys, kahit gaano pa kamahal yan, kapag mga 10 bottles ka lang or isang bote ka lang, girl, pag hindi mo na maintain yan, balik mo kang ka ulit. Ganon siya. So, yun yung
Yun yung ano ng supplements. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Environment really plays a role, and also money, resources. So ako lagi kong inuuna yung pagkakaperahan ko. Like ngayon, I'm supposed to go out, but I have classes, okay? May mga students kasi ako. So hindi ako pwedeng lumabas kasi uunahin ko yung pagkakaperahan ko. Kasi girl, pera is life sa panahon ngayon. Yun ang totoo.